feel, you made me understand how simple life is when I am in your hands. It really hurts and painful deep inside when no one cares and no one understands. Suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. When no one cares and no one understands. Suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Turns around. Sometimes we're up, sometimes we're down, but it won't matter as long as you're around. Life is a wheel that turns around. Sometimes we're up, sometimes we're down, but it won't matter as long as you're around. Took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. At tayo po ay manalangin muna bago tayo mag-umpisa. Panginoon, salamat po, Diyos. Hallelujah, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral. At
Nawa, O Lord, ang salita na mapapakinggan po namin ay galing sa kalooban mo upang magsilakas po ang bawat isa at patuloy, Lord, na magsigaling ang may karamdaman at tanggapin namin ang pagpapala mo, Panginoon. Kung ano kong bala at magligtas ka pa na marami kaluluwa habang napapakinggan at napapanood ang gawain ito. Salamat po, Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Muli ng Panginoon at basahin po natin sa Aklat Genesis chapter 3 verse 8 to 9. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa alaman ng si Yahweh, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Datapwat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroroon? Kaya Sunday kasing title, Tao, saan ka paroroon? Ito po ay pangalawang part 2 po, mga kapatid, na ating pag-aaralan po. Yung nakaraan po ay yun yung tinatawag na unang daan na dapat nating tahakin. Yung tinatawag na makitid na daan patungo po sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. At dito po, mga kapatid, ito po yung pangalawa na ating pong pag-aaralan. Kasi po, dito po may dalawa pong daan talaga. Yun yung makiputa daan na tinalakay natin nung nakaraan, at ito po maluwag na daan. Maluwag na daan na siya po nating pag-aaralan po sa araw na ito. At itong maluwag na daan na ito, mga kapatid, o yung wide road. Hallelujah. Sabi ng Mateo 7:13, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan, at ito ang dinaraanan ng marami. Speaking of maluwang na daan, hallelujah, at malapad na daan o wide road, marami raw po ang pumapasok dito. Marami raw po ang dumadaan dito, pumapasok dito, at talagang gusto-gusto po nila itong maluwang na daan na ito. Hallelujah. At sabi nga po sa verse, sabi nga rito, mga kapatid, ang maluwang na daan o wide road na kadalasan ay pinapasok ng karamihan, ang ibig sabihin po ng maluwang na daan, ito po ay kapahamakan ng bawat tao. Kapag ang isang tao daw po ay pumasok sa maluwang na daan, hallelujah, o malapad na daan, ito po'y kapahamakan na sa bungad hindi natin mapapansin na mapapahamak tayo. Pero yun ang nangyayari po kapag ang isang tao ay pumasok sa maluwang na pintuan. Ang sabi nga po ng Bible sa Mateo 7 verse 13, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ito yung gustong-gusto po ng iilan. Hallelujah. At karamihan daw po'y pumapasok dito. Sapagkat dito nga po itong daan na ito ay talagang sabihin natin, hindi katulad ng nakaraan na tinalakay natin na ang makitid na pintuan o daan ay mga baku-baku yan. Pero ito pong maluwang na daan daw po ay hindi po makikitaan ng baku-bako. Ito po ay sabihin po nating malapad at wala kang mararanasan po dito mga pagsubok sa buhay. Ito raw po yung tinatawag na maluwang na pintuan. At marami ang gustong-gustong pumasok dito. At marami ang dumaraan dito. Maaring sa isip nila, napakaganda ng maluwang na pintuan kapag pinasok mo. Hallelujah. Okay, verse, sabi rito, pangalawa, ang maluwang na pintuan daw po na ito, nakaramihan pinapasok ng tao, ito po ay kaparusahan. Kaparusahan walang hanggan o yung tinatawag na hell or impyerno. Hindi alam na tumatahak na pala tayo palayo sa Panginoon. Tumatahak na pala tayo papunta daw po sa lugar ng kaparusahan. At yun ang ayaw ng Panginoon na mangyari po sa atin. Yung hindi mo alam ang katotohanan, ayaw ng Lord. Ang gusto ng Panginoon, malaman mo yung katotohanan. Saan matatagpuan yung katotohanan? Mula po sa Bible. Kapag naunawaan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Panginoon, hallelujah, maunawaan mo yung katotohanan. Ang katotohanan daw po yung magpapalaya sa atin. Kaya kapag naunawaan mo yung katotohanan, malalaman mo na yung tinatahak mo ay maluwang na pintuan pala na hindi gusto ng Panginoon na pinapasok po natin. Okay, ang sabi po ng Bible tungkol po sa maluwang na pintuan. Ang sabi ng Mateo 13 verse 41 to 42, susuguin ang anak ng tao, si Jesus Christ daw po ito,
Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinagaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama. Ayan, susuguin daw po ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ang kanyang mga angel upang ipunin yung mga pinagmumulan ng kasalanan at lahat ng gumagawa ng kasamaan. Sa verse 42, at ihahagis sa maningas na pugon. Doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Yan daw po, kapag pumasok tayo sa maluwag na pintuan, malapad na daan, hindi natin alam na ang tinatahak pala natin ay patungo daw po sa maningas na pugon. At magngangalit po ay ating mga ngipin. Ibig sabihin daw po yan, ay talagang mahihirapan daw po tayo kapag nakapasok na tayo sa maluwag na pintuan na yan. Talagang nandun yung tinatawag na kapurusahan, mararanasan natin yung apoy at asopre na siyang pangalawang kamatayan po ng isang kaluluwa kapag nawalay po tayo sa Panginoon. Kapag dumaan tayo sa maluwag na pintuan na yan. Hallelujah. Uulitin ko po, ang makitid na pintuan, yun ang gusto ng Lord na tahakin natin. Patungo yan sa buhay na walang hanggan. Pero ito pong maluwag na pintuan na ito na sinasabi natin ngayon, ito po ay patungo raw po sa kaparusahang walang hanggan. At hindi natin kakayanin yung parusa na mararanasan natin. Doon daw po patungo sa maluwag na pintuan na yan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kailangan malaman na po natin na ang buhay natin ayaw ng Lord na mailagay po tayo sa kaparusahang walang hanggan. Kaya habang may panahon pa, kailangan magbago na po tayo. Habang may panahon pa, kailangan talikuran na po natin yung mga bagay na yan. At huwag natin gawin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Hallelujah. Upang sa ganon, ay makaiwas tayo sa maluwang na pintuan na yan. Okay, next. Ang maluwag na daan o wide road o malapad na daan, ang ibig sabihin din po niyan, ito ay pagkawalay mula sa Panginoon. Hindi ka lang mapaparusahan, hindi ka lang po mapapahamak, mawawalay pa tayo mula sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, talagang makakalayo tayo sa Panginoon kapag pumasok tayo sa maluwang na pintuan na yan. The Bible says in 1 Thessalonians 1 verse 8 to 9, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. Parurusahan. Yan daw po. Hallelujah. Ibig sabihin daw po, kapag pumapasok tayo sa maluwang na pintuan, posible raw tayong parusahan. At sino yung parurusahan? Yung lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumunod sa mabuting balita tungo sa ating Panginoong Jesus. Kaya napakahirap pala na tayo po ay hindi kumikilala sa Panginoon. Napakahirap na hindi tayo sumusunod talaga sa mabuting balita. Huwag tayong mahiya na sumunod sa Panginoon. Huwag tayong matakot na sumunod sa Panginoon. Hindi na bali, mga kapatid, na tayo ay maraming tinitiis sa buhay. Basta makasunod lang tayo. Yun ang mahalaga para maligtas tayo. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi ayaw ng Panginoon na mapaparusahan tayo. Because mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya kinakailasanayin natin sa sarili natin talaga na talagang ang ginagawa natin ay puro kalooban ng Panginoong Hesus. Puro utos ng Panginoon para nang sa ganun po ay maligtas po tayo. Sa verse 9, ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian. Yan daw po yung maluwang na pintuan. Hallelujah. Maluwang na pintuan, walang magbabawal sa inyo. Maluwang na pintuan na kung saan yan po yung ginagawa ng karamihan, nandiyan yung mga gawa ng laman. Hallelujah. At tayo raw po'y mapapahamak. Mapapahamak daw po tayo pag pumasok tayo sa maluwang na pintuan. Pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, hindi mo alam nakakapasok ka na pala sa maluwang na pintuan na ikapapahamak ng ating kaluluwa. Yes, totoo. May kaluluwa po tayo. Kung hindi natin alam, pinasasabi na Lord, may kaluluwa ka, kapatid.
At yung kaluluwa na yan, yan yung iniligtas ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para iligtas. At para ituro sa iyo na pagkatapos nating mamatay, physically, yung kaluluwa natin yan na nasa katawang lupa ay haharap sa Panginoong Hesus para hukuman upang magsulit. Kaya kailangan po na talaga maunawaan natin na ang ginagawa natin, ito ba ay kalooban ng Lord o hindi. Kapag hindi kalooban ng Panginoon, stop na natin yung ginagawa natin para na sa ganon, may pagkakataon pa na tayo po ay makalapit sa Panginoong Hesus at magbago ng buhay. Okay, hallelujah. Paano malalaman pumapasok tayo sa makipot ang maluwang na pintuan? Okay. Number 1. Ito po yung mga gawain ng mga gawaing makalaman na kapag ginagawa natin ito, ibig sabihin, pumapasok tayo sa maluwang na pintuan at hindi dapat natin ito pinagpapatuloy. Ang sabi ng Pahayag 21 verse 8, subalit malagim ang kasasapitan. Sino raw po yung malagim ang kasasapitan? Yung mga duwag, yung mga taksil, yung mga nagpapasasa sa kasulam-sukulam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapi, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila ibubuli sa lawa na naglalagablab na asobre na siyang pangalawang kamatayan. Purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, gusto ng Lord ipaunawa sa atin na ito po'y ilan lamang ng mga gawa ng laman. Na kung ang ginagawa natin ay ito'y mga bagay na ito, mapapahamak daw po tayo. Pumapasok pala tayo sa maluwang na pintuan kapag ito raw po yung ginagawa natin, yung mga gawaing makalaman. At gusto ng Lord, kumawala na tayo dyan. Gusto ng Panginoon, tapusin na po natin yung mga gawa ng laman na yan upang sa ganun ay makalabas tayo sa maluwag na pintuan na yan. Sapagat ikakapahamak po natin. Mapapahamak po tayo. Hallelujah. Letter B, Roma 1 verse 18, ang nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. Ayan. Paano malalaman pumapasok na pala sa maluwag na pintuan? Kapag nalalapastangan natin ang Panginoon at gumagawa daw tayo ng kasamaan at sinisiil natin yung katotohanan dahil po sa ating ginagawang kasamaan. Kaya ayaw ng Panginoon na makita sa atin hanggang ngayon, Kristiyano na tayo, gumagawa pa rin ng masama, ayaw ng Lord. Kristiyano na tayo, nagsisinungaling, ayaw ng Panginoon. Kristiyano na tayo, pero matigas ang ulo, ayaw ng Panginoon. Hallelujah. Sapagkat napaka-delikado daw po. Kapag yan pa rin ang buhay natin, yan pa rin ang ginagawa natin, parang pumapasok ka unti-unti sa malapad na daan na hindi mo alam ay patungo raw po sa kaparusahan walang hanggan. Kaya mga kapatid, hallelujah, iwasan daw natin ang mga bagay na yan. Letter C, 1 Timoteo chapter 6 verse 10 to 10. Paano pa natin malalaman tayo pumapasok sa maluwang na pintuan? Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso. Take note, hindi ko naman po sinasabi masama ang maghangad na umangat sa buhay, umasenso, magkapera, hindi masama. Kaya lang, ang masama daw po, yung nagnanasa tayong yumaman sa anumang paraan, diyan daw tayo mapapahamak. Hindi masamang maghanap buhay, hindi masamang mangarap. Pero kung nagnanasa tayong yumaman sa anumang paraan, mapapahamak daw po tayo. Mahuhulog tayo sa tukso, sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Kaya nga po, kailangan po bantayan natin yung sarili natin. Kung tayo po'y kumikita, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Kung ikaw binigyan ng Lord ng hanap buhay o ng trabaho, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon at ipaglingkod mo ang buhay mo sa Lord. Bibigyan mo ng importansya ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng hanap buhay. Bibigyan mo siya ng oras para pumapaglikuran mo siya, mapasalamatan mo siya, at mapalapit ka lalo sa Panginoon habang ikaw ay kumikita.
habang ikaw ay umaasenso. Yun ang gusto ng Panginoon na pagyaman pati sa mundong ito. Yung hindi mo nakakalimutan ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo nakakalimutan yung obligasyon mo, hindi mo nakakalimutan yung pagtulong mo sa pamilya mo, hindi mo nakakalimutan yung pagtulong mo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, uulitin ko, hindi masama ang nangangarap, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, tayo po ay magsikap para umasenso. Pero, kailangan batayan natin sa anumang paraan. Sa anumang paraan, pwede tayo raw pong mahulog sa tukso. Kaya, bantayan natin. Kung ang trabaho na yan, magiging masama tayo. Kung yung trabaho na yan, mapapahamak tayo. Kung yung trabaho na yan, makukulong tayo. Huwag na tayo magtrabaho sa ganyang pong paraan. Marami pong trabaho na marangal. Maraming trabaho na hindi ka matatakot sa mga may kapangyarihan. Hallelujah. Kaya, ulitin ko po, talagang hingi ka lang sa Lord ng pagkakataon, bigyan ka ng karunungan, at ilapit ka sa mga hanap buhay para hindi ka mahirapan. Yun yung pag-pray mo. Tingnan mo, aasenso ka. Ibibigay siya ng Lord yung hanap buhay para makaangat ka. Hallelujah. Okay, next sa verse. Uli ng Panginoon. Sa verse 9, verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pag-aangat ng magkamal ng salapi, may mga nanayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Yan daw po ang napakapanganib. Napakapanganib daw po kapag hindi natin nabantayan yung pag-ibig sa pera. Hindi masama ang pera, pero kapag minahal mo ang pera, inibig mo ang pera ng higit sa buhay mo, higit sa Panginoong Hesus, diyan magsisimula yung ugat ng lahat ng kasamaan. Matututunan mo mandaya ng tao, matututunan mo talikuran ng pamilya mo, matututunan mo na talikuran ng Panginoong Hesus dahil sa pag-ibig mo sa pera. Napakadelikado daw po kapag minahal natin ang pera sa buhay natin. Dapat hindi natin minamahal masyado yung pera, mga kapatid. Yan po ay material na bagay lang na kayang ibigay ng Lord, kayang i-provide ng Panginoon, pero not to the extent na sobrang pagmamahal ang gagawin natin. Sobrang pag-ibig ang gagawin natin. No, mali po yun. Magsikap ka, magtrabaho ka, magkakapera ka. Pero wag mo masyado iibigin ang pera. Sapagkat napakadelikado daw po, sabi po ng Bible, mga kapatid. Diyan magsisimula pag minahal mo masyado yung pera na yan. Dahil kumikita ka, minahal mo ng minahal, niyakap mo ng niyakap, at yun ay pinakasentro sa buhay mo. Napakadelikado daw po, sapagkat ilalayo ka niyan sa pananampalataya. Ilalayo ka niyan, mga kapatid, sa Panginoon, at masasadlak ang iyong kalooban sa paghihirap. Totoo yan. Hallelujah. Bili mo sa panahon natin ngayon, marami pong mayayaman, bilyonaryo. Pero tanungin mo kung tunay na masaya. Nakangiti, panlabas. Pero yung kaloob-looban niya, malungkot. Hindi naman tayo pong bigyan tayo ng pera ng tunay na kapayapaan. Hindi tayo kayong bigyan ng pera ng tunay na kapahingahan. At lalo na ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi niya kaya yung pera na yan. Kaya nga dapat ang mas mahalin natin yung Panginoong Hesus. Kaya sa panahon natin ngayon, pakita natin sa kung sakaling kumikita ka, kung sakaling mga pinagpapala ka ngayon, pakita mo lalo sa mahal mo siya. Lalo mo ipakita sa Panginoon na iniibig mo siya. At talagang handa kang sumunod sa Kanya kahit pinagpapala ka. Ginagamit mo lang yung pagkapalang material na yan para po lalo pang ipakilala si Jesus sa buhay mo. Lalo pang ipakilala si Jesus sa maraming tao sa pamagitan ng pera mo. Hallelujah. Pero not to the extent na masyado mong iibigin ng pera sapagkat mabibigo ka sa buhay mo, kapatid. Totoo yun. Ang dami po, may mga pera, pero bigo pa rin. Hindi nila matagpuan ang Panginoong Hesus. Bigo pa rin sila. Nakahiga na nga sila sa pera, pero bigo pa rin, malungkot pa rin. At hindi talaga po, mga kapatid, kontento ang buhay nila. Why? Wala yung totoong Kristo sa buhay nila. Walang totoong Hesus sa buhay nila.
Pero kapag ka ikaw, wala ka mang pera, pero naka Jesus ka, talo mo pa siya. Talo mo pa, mga kapatid, yung may pera. Hallelujah. Kaya, purihin ng Panginoon. Sana makontento daw tayo, sabi po ni Pablo. Makontento na tayo, masyahan na tayo, kapag may dumarating na pagpapala sa atin. Kapag may hanap buhay, sige, magsigap ka. Makontento ka muna. Sige, mababa sahod mo, sige, makontento ka. Magpasalamat ka pa rin sa Lord. Magsigap ka. Isang araw, mula sa maliit na halaga, nakita mo, dahil nagsisikap ka, nakukontento ka, nagpapasalamat ka sa Lord, at naglilingkod ka palalo sa Lord, ako, dadagdagan ng Panginoon yan. Dadagdagan ng blessing ng Lord yung buhay mo. Dadagdagan ng Lord yung hanap buhay mo. Dadagdagan ng Lord yung kita mo. Dahil pinakita mo, mas mahal mo siya kaysa sa kinikita mo. Yun ang gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay dumadaan sa makipot na pintuan, hindi sa maluwang. Pero kapag ka ikaw po ay masyado nagmamahal sa pera, bantayan natin. Baka nang mabibigla ka na lang, nasa maluwang na pintuan ka na. At nakalimutan mo na pala ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Napakadelikado, sabi ng Lord, ang magmahal sa pera. Hallelujah. 1 Timothy 6 verse 17, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmamataas. Huwag silang umasa sa kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos ang masaganang nagkakalob ng lahat ng bagay sa ating ikakasiya. Ayan. Pinasasabi sa atin na Lord, kung maaseso ka, yumayaman ka, huwag daw tayong magmamataas. Huwag magbabago yung katanian mo. Huwag magbabago yung kabaitan mo. Huwag magbabago yung pananampalataya mo. At huwag kang umasa sa kayamanang hindi nananatili. Kasi mapapahamak daw po tayo. Kaya pinapalalahanan tayo ng Panginoon. Puso ngayon, ginagamit ng demonyo ngayon, mga kapatid, yung panahon natin, yung COVID-19 na yun. Kaya nga ang tao ngayon, nahihirapan maghanap buhay dahil po sa COVID-19. At maraming tao po naghihirap ngayon. Maraming mga negosyong bumabagsak ngayon. Ginagamit ang demonyo po yan. Ginagamit. Sa kabila, pinahintulot na pero ginagamit pa rin ng demonyo yung mga bagay na yan para po lituhin ang mga tao. At para po ilayo sa Panginoon. At para mawala ng pag-asa mula sa Panginoon. Pero hindi dapat eh. Kahit naghihirap tayo, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kahit bumagsak yung negosyo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung ikaw'y naniniwala sa Panginoong Hesus, tutulungan kayo. Hallelujah. Yun ang gusto ng Lord. Maniwala. Umasa sa ating Panginoon. Pero sa pera, huwag kang aasa. Gamitin mo lang yan bilang isang instrumento. Pero huwag mo mahalin ang pera. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya ako natutuwa ang Panginoon din po eh. Yung doon sa mga tao, sa mga Kristyano, sa mga kapatiran natin, na kumikita ng maliit pero nagbibigay ng tamang ikapo. Natutuwa ang Panginoon sa inyo, kapatid. Yes, totoo. Yung maliit ang kinikita mo, may blessing ka kahit paano, may nag-abot sa iyo, tapos iniipon mo yung ikapo at handog, tapos binibigay mo sa church po natin, iniaabot mo. Naku, natutuwa ang Panginoon sa iyo, kapatid. Marami na po akong nakita ng mga kapatiran natin, mga Kristyano. Totoo, alam ko kung gaano kaliit yung blessing nila, pero binibigay nila yung tamang ikapo. At doon natutuwa ang Panginoon. Mula sa maliit na halaga na ibibigay mo pa rin para sa Panginoon, pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Maniwala ka ng kapatid sa sinasabi ng Panginoon. Yes, totoo yan. Kaya nga tingnan mo, pansinin mo, bakit hindi ka nauubusan ng pagbibigay? Kasi nagbibigay ka eh. Sinusuplayan ng Lord ka eh. Sinusuplayan ka ng Panginoon. Nagbibigay ka. Pero ang Lord nagbibigay din sa'yo. Hindi mo lang napapansin, nadadagdagan yung kita mo eh. Dahil sa pagbibigay na. Pinapadala mo sa Palawan, pinapadala mo sa Diyos, sa Panginoon. Nagpapalain ka lalo. Diyan natutuwa ang Panginoon. Ibig sabihin, dumadaan ka, pumapasok ka sa makipot, hindi sa maluwang na pintuan. Pero kapag minahal mo yung pera, bantayan mo, pumapasok na tayo sa maluwang na pintuan. Ang saya-saya mo dahil marami kang pera. Pero isang araw, dahil sobrang pagmamahal mo sa pera, nawala ka na sa pananampalataya, mabibigla ka na lang. Nandiyan na pala ang Panginoon, hindi pala tayo kasama. Hindi ka pala kasama.
sa pagbabalik ng buhay. Kasi nakapasok ka sa maluwang na pintuan, nakalimutan mo na siya. Dahil sa pagmamahal mo sa salapi. Uulitin ko po, hindi masama ang pera. Pero kapag masyado mong minahal ang pera, yan nagiging ugat ng kasamaan ang pag-ibig sa pera. Kaya ingat po tayo. Ingat po tayo. Hallelujah. Ezekiel 33 verse 7 to 9. Ikaw tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Ito pa po. Paano malalaman na pumapasok tayo sa maluwang na daan na kung saan ay patungo daw po sa pahamakan? Ginawa raw tayong bantay ng Panginoon. At kung ano man ang marinig natin sa Kanya, sabihin daw po natin sa iba bilang babala. Maaaring ito ay sa ating anak, sa ating asawa, sa ating pamilya, kaibigan, kamag-anak, makapatiran. Kung ano man yung pinasasabi ng Lord mula sa Bible, kung ano man yung narinig mo ngayon, at nangusap ang Lord sa iyo, na sabihin mo at sabihan mo itong pamilya mo para maituwid, para makalaya sa maluwang na daan na hindi niya alam ikakapahamak niya. Sabihan daw natin sila. Sawayin daw natin sila kung nakikita natin mali yung ginagawa nila. Hallelujah. Verse 8. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya ay mamamatay at hindi mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Yan daw po yung napakadelikado. Kapag wala ka raw pong concern sa pamilya mo, wala kang concern sa asawa mo, wala kang concern sa anak mo, at sinabi ng Lord, at nangusap sa iyo ang Lord, ay nakukulang na yung pamilya mo sa Panginoon, dapat sinasabi mo. Kapag nangusap ang Lord sa atin, na nakukulang na yung anak natin sa pagpipraising sa Kanya, inuuna niya yung sarili niya, sabihan natin. Para hindi daw po siya mapahamak, para magbagong buhay siya. Pero kapag hindi daw natin sila pinaalalahanan at nangusap ang Lord sa iyo, hindi mo sinabihan yung mga nasa paligid mo, hindi mo sinaway yung sa kanyang maling gawain, pag namatay daw po sila, pananagutin tayo ng Panginoon sa kanilang kamatayan. Pananagutin tayo ng Lord. Kaya huwag tayo magsawa na magsaway. Huwag tayo magsawa na i-spread yung gospel talaga, i-spread yung katotohanan ng Panginoon, i-spread yung kabanalan. Kasi mapapahamak po ang tao. Kapag hindi natin sila pinagsabihan, hindi natin sila pinangaralan ng salita ng Panginoon, pag namatay daw po sila, mananagot daw tayo sa Panginoon. Yun ang sabi ng Lord. Pag ikaw ay bulag, hindi mo sila pinagsabihan, hindi mo sila pinaalalahanan, at wala kang concern sa kanila, sa kanilang salvation, para ka tayong pumapasok sa maluwang na daan. Dahil pinabaling wala may salvation ng pamilya mo. Nakita mo ng mali, hindi mo sinasaway. Mali po yun, ayaw ng Lord. Mapapahamak siya at mananagot ka sa Kanya, sa ating Panginoon. Purihin ng Panginoon ng pati. Napakadelikado. Yung wala tayong pagmamahal sa pamilya, wala tayong pagmamahal sa kapwa, napakadelikado. Yung pagiging makasarili lang natin, ang ginagawa natin, pinapairal, napakadelikado. Pumapasok ka sa maluwang na pintuan na wala kang pagmamalasakit sa kapwa. At yun ang ayaw ng Panginoon. Ang Diyos po ay pag-ibig. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, dapat punong-puno tayo ng pag-ibig sa kapwa. At isang ibig sabihin ng nagmamahal sa kapwa, concern ka sa salvation. Concern ka sa kanyang buhay. At gusto mong ilapit siya sa ating Panginoong Hesus. Ito, lalo sa loob ng bahay. Dapat mga kapatid, pinapairal natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Hindi po yung pera, hindi yung salapi, hindi yung katigasan ng ulo. Dapat ang pinapairal natin sa loob ng bahay, pagsunod sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Hindi na baling magalit yung asawa sa iyo. Hindi na baling magalit yung asawa mo sa iyo. Hindi na baling magalit yung anak mo sa iyo. Basta ang mahalaga, sinasaway mo sila para maituwid sila sa buhay nila. Yun ang gusto ng Panginoon.
Ayaw ng Lord na binabaliwala natin salvation ng bawat isa. Ayaw ng Lord. Hallelujah. Sapagat misa lang tayo mabubuhay sa mundo nito. At pagkatapos po ay haharap tayo sa hukuman ni Kristo. At tatanggapin natin yung hatol ng Panginoon. Saan kaya tayo paroroon? Sa makipid na daan o sa maluwang na daan? Saan kaya tayo tutungo, kapatid? Sa makipot o sa maluwang na daan? Yun ang tanong ng Panginoon. Piliin natin. Dapat yung makipot na daan at huwag yung maluwang na daan kasi mapapahamak tayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, talagang kailangan po maunawaan natin na mahalaga ang tayo po ay concern sa bawat isa. Sawayin, ang dapat sawayin, na pumaligtas po ang bawat isa. Mga kapatid. Sa verse 9, ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon man, hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siya na makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ayun. Kaya kapag tayo po, sinabihan ng Panginoon, kinausap ng Panginoon, na nakikita mo, lumayo sa buhay, na nakakagawa ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon, dapat nating sawayin, dapat nating bigilan, pangaralan, para na sa ganun po, ay wala na tayong pananagutan sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Ay ganyan kahalaga po. Diyan natin nalalaman na kapag ginawa natin yun, talagang sabihin natin na sa makipot na pintuan tayo dumadaan, hindi sa maluwang. Pero kung di ka concern sa mga tao, sa paggawa ng masama sa kanila, at hindi natin sinasaway, di mo alam, dumadaan ka na pala o pumapasok na pala tayo sa maluwang na pintuan na walang pagmamalasakit sa kapwa. Kaya, magmalasakit po tayo, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ano dapat natin gawin para talagang masabi na umiiwas tayo sa maluwang na pintuan? Number 1, umiwas sa gawain masama. Kailangan natin matutunang umiwas talaga. Alam natin kung ano yung masama, alam natin kung ano yung mabuti. Iwasan natin yung masama para po hindi tayo pumasok sa maluwang na pintuan. The Bible says in Thessalonians 5:21-22, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Ayan, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Yan ang gagawin natin. Pulutin natin yung mabuti. Pulutin natin ang papakinggan natin mabuti. Galing po sa salita ng Panginoon. At gawin natin sa buhay natin. Huwag natin pupulutin yung mga bagay na masama, yung hindi kalooban ng Panginoon. Huwag natin pupulutin yung mga kapatid. Para po talagang makaiwas tayo sa maluwang na pintuan. Verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Mga kapatid, lalayuan natin yung kasamaan. Kailangan matuto tayo magkaroon ng takot talaga sa ating Panginoon. Okay, pangalawa, ano pa gagawin natin para makaiwas po sa maluwang na pintuan? Umiwas sa bad company. Ayan. Umiwas po sa bad company. Pag sinabing bad company, sabi ng Bible, 1 Corinthians 15:33, kaiingat kayo ang mga masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Ayan. Pag sinabing bad company, yung masasamang kasama, iwasan daw natin yung maging kabarkada po yung ang ginagawa po ay masama. Kasi po hindi tayo mapapabuti. Iwasan natin yung magiging kabarkada natin na ang sinasabi ay mga hindi magagandang mapakinggan para po makaiwas tayo sa maluwag na pintuan, para hindi tayo mapapahamak. Iwasan natin yung mga kasama na magtuturo sa atin o dadalhin tayo sa masamang bisyo. Iwasan natin yung mga tao yun sapagkat makakasira ito. Hindi lang sa ugali natin, kundi sa buhay natin, mga kapatid. Yun ang sabi ng Panginoon. Marami napapahamak dahil hindi pinipili yung barkada. Dapat ang pinipili natin barkada yung
talagang dadalhin tayo sa maayos na buhay, sa kabutihan, sa kaligtasan, sa pagsunod natin sa Panginoon. Yun ang piliin nating barkada. Huwag tayo ipipili na mapapahamak tayo. Ulitin ko, sabi ng Panginoon, matuto tayo pumili ng barkada. Pangatlo po, ano dapat natin gawin para makaiwas po sa maluwang na pintuan? Magpakabanal. Ayan, magpakabanal. Lagi natin naririnig yan, magpakabanal. Bakit po? Kasi sabi ng unang Pedro 15:16, yamang ang Diyos ang humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. Ang tumawag sa atin banal, ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat ginagawa natin ay yung magpakabanal. Gawin yung kabanalan na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Verse 16, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Purihin ng Panginoon. Banal ang Panginoon na tumawag po sa ating mga kapatid. At wala pong inisip ang Panginoong Hesus, kundi puro kabutihan natin. Dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Dalhin tayo sa piling na. Kaya huwag tayo pumasok sa maluwang na pintuan. Marami rin po pumapasok sa maluwang na pintuan. Ang maluwang na pintuan ay tinatahak ng tao na kung saan nandoon walang bawal, na kung saan nandoon mga kapatid yung mga gawa ng laman, nandoon yung tinatawag na nakakapagpasaya ng laman. Pero ang dulot nito ay kapahamakan sa ating kaluluwa. Huwag tayo pumasok sa maluwang na pintuan, mga kapatid. Huwag tayo pumasok. Hindi dyan ang buhay. Hindi yan ang kalooban. Ang kalooban ng Panginoon, kumuwala tayo sa maluwang na pintuan. Dumako tayo sa lugar na kung saan nasaan si Jesus. Ang ating tinatahak ngayon, totoo, marami tayong pinagdadaanan. Pero kapatid, matuto tayo na lumagay sa kalooban ng Diyos. Matuto tayo na gawin lang yung kalooban ng Diyos. Kahit mahirap, kahit nabibigatan, kahit maraming labanan. Pero, ikaliligtas naman ang ating kaluluwa kung papatuloy tayo sa ating pananampalataya. Mahal tayo ng Panginoon. Lahat ng tao, humihiling sa Panginoon, tumatawag sa Panginoon, na sila ay kalinain, tulungan. Ikaw pa kaya, kapatid, na hindi tutulungan ng Panginoon? Batid ng Lord ang puso mo. Batid ng Lord ang ginagawa mo. Ang gusto ng Panginoon ay gawin natin yung kalooban para po maging blessing yung buhay natin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay mananalangin. Tumulog tayo mga kapatid at lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Panginoong Hesus, salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa mga ginagawa mo sa buhay namin. Tulungan mo po kami na makita namin yung dinadaanan namin. Tulungan mo kami na makita namin kung anong klaseng daan na tinatahak namin. Dalawang lugar lang ang pwede namin pasukin. Ang makipot o ang maluwang na pintuan. Ang gusto mo, Lord, ay makapasok kami sa makipot na pintuan, hindi sa maluwang na pintuan. Ang gusto mo, Panginoon, ay magkaroon ng kaganapan yung ginawa mo sa krus sa Kalbaryo. Gusto mo kami, Lord, ay sumunod sa iyong kabanatan. Kaya tulungan mo kami, Lord. Kumbig mo puso namin na mapaglingkuran ka. Ikumbig mo puso namin, Panginoon, na sundin ka. Ikumbig mo puso namin, Panginoon Jesus, na ikaw lang ang paglaanan namin ng buhay. Sapagkat naniniwala kami sa pangako mo na ikaw ang magpapala sa amin. Ikaw ang magpapagaling sa amin. Ikaw ang gagabay sa amin. Ikaw ang magliligtas sa amin. Sino makakalaban sa amin kung kakampi ka namin, Panginoon? Sino makakatayo sa amin kung ikaw ay kakampi namin, Panginoon?
Kaya Panginoong Isus, imulat mo ang aming kaisipan, imulat mo ang puso namin, na ikaw lagi ang aming paglilingkuran, ikaw lagi ang aming uunahin. Hindi ang aming sarili, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw lang, Lord. Ikaw lang, Lord, ang aming yanakapin. Ikaw lang ang sasampahin. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay makapangyarihan. Mabuti, Diyos. Mahal na Panginoong Isus. Kaya salamat po. Binapaspasan po, pinapagaling ang mga karamdaman sa oras na ito. Tunawin mo po ang mga buko sa iyong mga anak. Tunawin mo buko sa dibdib na aming kapatid. Tunawin mo buko sa leeg na aming kapatid. At tunawin mo lahat ng uri ng karamdaman meron kami. At pagalingin mo kami, palakasin mo kami, pagpalain mo po kami, Panginoon Isus. Ikaw na bahala sa amin. At patuloy na maging uhok kami sa iyong salita. Sa araw-araw. Ikaw na bahala sa amin, Lord. Pinagpapaalam ko ang lahat na nakikinig ngayon. Pinagpapaalam ko ang nanonood ngayon. Salamat po, Ama, mula sa aming bishop, sa aming mga senior pastor, at sa lahat na makapagilang ko at mahal namin sa buhay. Thank you, Father. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Tayo po ay dadako po sa announcement po. Yung ating prayer and counseling po ay patuloy tayong pwedeng tumawag sa 0936-63-50524. Pwede po kayong tumawag upang patuloy na kung nais po na may ipanalangin. Kausapin po kami about our salvation, how to follow our Lord sa buhay natin. Pangalawa po, yung ating Facebook page, type nyo lang po, Jesus Christ who God be the glory, Taytay Satellite. Maging ating YouTube channel, Jesus Christ who God be the glory, Taytay Satellite. Hallelujah. Huwag tayo magsawa na manood, makinig ng ating mga online Bible study, pag Sabado, sa ganap na alas 3 po ng hapon. At kung mamimiss nyo lang po yung oras na yan, pwede nyo pong buksan ulit sa ibang mga oras po o araw. Pwede nyo pong paulit-ulit na panoorin yung ating YouTube channel. Ganun din yung ating paglinggo, ang ating Bishop Louie, ay ating pong panoorin para po sama-sama tayong lumabas at pagpalaan ng ating Panginoon. Sa ating mga testing offering po, pakidala lang po sa Palawan Express yung ating mga testing offering. Ang ating receiver po ay si Sister Teodora Andres. Ang kanyang contact number ay 0935-476-7619. Huwag din po sana tayo magsawa sa pabibigay po natin para po meron pong gastusin. Paggastos po yung ating Diyos, ginagawa po natin ito. Makaipon po tayo muli sa ating pondo. Salamat po sa inyo. Huwag po kayong masawa sa pagpapalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pakikisa at suporta po sa gawain natin. Pinagpapala ko po kayo. Maraming po salamat. Sa bawat pagising ko